We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Misa ka na sa siyam ang namatay sa magnitude 6.8 nga linog sa Southern Mindanao ni atong Biyernes, kung di natala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Aning report. Tataw ang epekto sa linog sa mga gambalay sa General Santos City netong Biyernes pasado alas 4 sa hapon. Sa kakusog ni ini nga maabot sa 6.8 magnitude kung diin natala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Tulo ang kumpirmadong patay sa syudad. Patay ang magtiayon nga sila si Danny Ginong ug Jane Ginong, gaduha ka bulang buntis. Katong iyang asawa, katong bain sandig sa pader. Unyang laki, gikan sa sulod, gidagan niya iyang asawa, ma'am. Nadamay po siya. Magalauna sa kadlawon sab nitong Sabado. Patay na diya nakaplagan sa mga otoridad ang 45 anyos nga si Winedrada Flores, empleyado sa usa ka salon sulod sa usa ka mall sa syudad. Kay sige na ko kontak yung cellphone, sige na lagring, hindi na gyud mo ano. Ang yang kauban naka-istorya na ko to tingko asa man si Winwin. Ingon niya, now labo kuya nabili na ba dito si Winnie sa taas. Nagduolay ko sa mga rescue ingon ko. Sir ang akong asawa dai sir napalit sa taas wa pa nakagawas daw. Samtang tungod sa dili bayong lihok sa dagat ug sa kakusog sa hapak sa balod duman sa linog, dunay mga bangka ang naguba. O pa-repair na lang namin kasi paano ang hanap buhay namin kung hindi namin i-repair to. Ang dagat na agi movements, ang dagat. Siguro mga 4 to 5 meters pa law pa atras, then mura siya naiipo-ipo ba. Nagpanik yung labi na ang atong mga senior, ang mga bata. Gipasecure gid mo sa gawas kay kasi Sa ulahing dato sa CDRRMO Johnson as of November 20, anaa na lang so 20 ka mga individual ang nasa ospital nga dunay chronic illness gikan sa 541 ka mga biktima nga gipangdala sa ospital nitong Sabado nga sagad mga estudyante. Sa Glan Sarangani, natala sab ang rock slide sa National Highway sa usa ka tourist spot. Dagkong mga bato ang bibabag sa kalsada nga nagresulta sa pipila ka oras nga pagka-stranded sa gatusan ka mga sakyanan. Nahugmaksab ang concrete wall nining usa ka simbahan sa lungsod. Madungog sab ang siyagid sa mga estudyante nining usa ka eskwelahan atol sa linog. Anaa sa 16 ka mga estudyante ang nakasinati matud pa og panic attack ug nakaangkon og minor injuries. Ang municipal hall sa lungsod sa Glan nakakordon na human nakita og mga liki. Mibigay sab ang extension sa pantalan sa lungsod. Sumala sa MDRRMO Glan, namatay ang usa ka lalaki human maigo og bakal ang ulo ni ini, sulod mismo sa iyang hardware store. Unang nataho sab nga dunay duha ka mga individual ang missing pero niadtong Sabado, nakaplagan ang ilang patayng lawas human matabunan sa minahiling yuta ang ilang balay sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan sa maong lungsod. Sumala sa MDRRMO Glan, nasayran nga mag-inahan ang namatay. Anaa sa 32 anyos ang inahan ug anaa sa 7 anyos ang anak ni ining babae. Samtang giila pa ang identity sa usa ka patayng lawas nga nakaplagan sa pangpang sa Barangay Kaltuad sa lungsod sa Glan. Sa malapatan sa Sarangani, usa ka mag-uumasab ang patay human naligiran og bato samtang anaa kini sa iyang umahan. Nadatugan sab kining usa ka sakyanan sa mibigay nga terrace sa usa ka balay sa lungsod. Hinuon walay natala nga nasamdan atol sa hitabo. Sa Sarangani, Davao Occidental kung asa natala ang epicenter sa linog, mibigay ang kisame sa usa ka classroom sa Mangahos Elementary School. Plano sa tulunghaan nga maghimo og makeshift classroom. Sa lungsod sab sa Josebad Santos,
Patay ang 78 anyos nga lalaking pastor human maigo sa bato ang likod ni ini. Suspendido sa bang klase og trabaho sa mga tulunghaan sa probinsya sugod karong adlaw hangtod ugma. Samtang wala pa gitugutan nga makabalik ang mga residente sa Lumpinuy-anan sa Barangay 76-A Bukana, Davao City nga nagpuyo daw sa gi-construct nga building. Kung diin natagak ang bluke sa semento, dihang may bigay ang counterweight sa usa ka construction crane atol sa linog. Dayong gihikling ang kapingatos ka mga individual, wala hino inasamdan atol sa hitabo. Nagapod-apod na sabog ginabang ang DSWD sa mga apektadong residente sa Sorsogon Region. Andam sa bang otoridad sa stress debriefing alang sa mga biktima sa linog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga nabiktima sa linog sa General Santos City ug Sarangani Province kagahapon. Ani ang report. Pag-abot ni Vice President Sara Duterte sa General Santos Airport pasado alas 12 sa udto kagahapon, dayon kining midiretso sa Glan Sarangani. Nagpaabot siya og pahasubo og naghalad og pag-ampo kauban ng pamilya sa mga namatayan sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Unang gibisita ni VP Sara ang mag-inahan nga una nang nataho nga missing ug niadtong Sabado lang na-recover ang patayng lawas nga natabunan sulod mismo sa ilang balay gumikan sa pagdahil sa yuta. Gibisita sab ni VP Sara ang usa ka negosyanteng namatay human maigo sa bakal ang ulo ni ini atol sa linog. Gikumusta sab ni VP Sara ang mga naospital tungod sa linog. Nagpaabot sab kini og financial assistance sa pamilya sa mga nasamdan ug mga namatayan. Office of the Vice President, nagdala kami ng financial assistance sa mga injured na nandoon sa hospital, admitted sa hospital, and sa family ng mga namatayan. And susunod din yung galing sa Office of the Vice President Satellite Office na mga food relief items para sa ating mga kababayan dito sa Sarangani. Una miadto sa airport pauli, pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Gibisita sab ni VP Sara ang haya sa tulo ka namatay sa linog sa General Santos City sa usa ka punerarya aron magpaabot og tabang og pahasubo sa pamilya sa mga biktima. Sa interview kang VP Inday isip Education Secretary, nahisgutan niini nga nasa 100 million pesos ang kantidad sa nadanyo sa mga eskwelahan sa linog. Gikatakda sab nga magpahigayon ng DepEd og stress debriefing para sa mga naapektuhang estudyante ug magtutudlo. Kahapon, na-discuss natin ang stress debriefing para sa ating mga personnel and learners. And unahin muna natin ang pag-instruct ng blended learning program. So, pwede munang mag-asynchronous ang ating mga paaralan doon sa mga affected areas na meron pang takot ang mga teachers or mga estudyante natin na pumasok sa eskwelahan dahil sa trauma nila. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ana sa 147 ka mga individual sa Talakag Bukidnon ang gingong nangalanag human mikaon og handang pansit ug adobong manok sa usa ka kasal sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado, nagkagubot ang sitio Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. Dihang ubay-ubay ka mga residente ang nakasinati og pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Gani ang pipila kanila, nawad-an pa og panimuot. Dali silang gipandala sa managlayong ospital sa Malaybalay City, Pangantukan, Talakag ug Valencia City sa Bukidnon. Sumala sa Municipal Health Officer sa Talakag, Bukidnon nga si Dr. Mark Anthony Dano nga ginalantaw nila nga hinungdan sa food poisoning ang pagkaon nga gihanda sa usa ka kasal sa lugar. Based sa mga simptomas sa na-report sa mga pasyente, kanang suka, sakit sa tiyan, kasukaon, daghan pud nagkalibanga, base sa mga simptomas, naagid siya sa staphylococcal food poisoning. Kanang staphylococcus bacteria na siya nga nag-release og toxin. Most likely sa pag-prepare na sa food kay taas ra kay panahon kay di pa gid sakto ang temperature. So pila pa ka hours nga 15 hours pa gikan sa pag-prepare hangtod sa pag-serve. Miabot matud pa sa 147 ka mga individual ang apektado sa maong food poisoning. 35 ka nagsakit ang gikan sa munisipyo sa Talakag kung nasa nahitabo ang kasal. Ug kapin gatos ka mga biktima gikan sa barangay Kibangay sa Lantapan, Bukidnon,
diin gihikay ang maong pagkaon. Samtang 3 sa 5 ka mga igsuon ni Devora Pasili ang nalanagsab. Human nga nagbring home ang iyang 12 anyos nga manghod ug 3 ka mga putos sa handa gikan sa maong kasal. Gikuan hatagan sila og kuan kanang kanon, pansit ug kuan kanang adobo. Pag kuan kanang uli dayon nila mga alas 4 guro to mauna ni kadning isa dayon kaning nauna diri sa kuan kay sakit na daw lagi kay lang tiyan na kaning isa kay kuan grabe na yung suka kalibang. Kitong manghod. Kanang kuan laki. O tapos kaning kuan bae kay kuan pa siya tung unang gabi pa siya nagkuan suka kani siya kay wala naman siya sakit ra yang tiyang kaayo. Nagkuha na kuno og sample ang Talakag Municipal Health Office sa maong pagkaon o ginapaubos na sa testing. Apan kumbinsido kuno sila nga food poisoning due to bacterial infection ang hinungdan niini. Mismo ang bride na hospital yun, apil ang bride nga nagigibati nga mga simptomas, so di gud ta kaingo gituyo kay wa pud siguro unaya ang bride. Pahimangno sa mga doktor ngadto sa mga gapreparar og pagkaon alang sa mga dinagko nga kumbira nga dili angay palapason og 2 ka oras gikan sa pagkaluto ang maong pagkaon. Tungod mamahimo kuno kining puy-an og mga kagaw nga mamahimong hinungdan sa food poisoning. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Lima sa unom ka mga suspect sa pagpangawat o gana sa kapin 2 million pesos sa kabalay sa Zamboanga City. Gikustodiya na sa kapulisan. Upat sa mga suspect nga aktibong pulis nadakpan og ang kanhi pulis misurrender. Samtang parang gipangita ang laing usa ka suspect. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Nobyembre 14 sa gabi, dihang adunay unom ka armadong lalaki ang nagpailang pulis ang magsilbi matud pa og warrant of arrest batok sa Padre de Pamilya sa usa ka balay sa Natividad Street, Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Apan nangawat di ay kini og nalimas ang anaa sa 2 million pesos cash nga gisulod sa vault sa maong balay. Human ang upat ka adlaw gikan sa maong pagpangawat. Pinasikad sa mga follow-up ug hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang 5 sa unom ka sospek. Upat niini, gikumpirma sa Police Regional Office 9 nga mga miyembro sa organisasyon apan wala una ginganlan. 3 kanila ang gikan sa Zamboanga City Police Office nga adunay mga ranggo nga Police Lieutenant, Patrolman ug Police Senior Master Sergeant, samtang ang laing usa, Police Staff Sergeant sa Police Regional Office 9. Samtang, misurrender sa kapulisan sa Alicia, Zamboanga, Sibugay ang usa pa ka sospek nga usa ka kanhi pulis. Padayon pang ginapangita ang laing usa ka sospek. Meron po mga member dito sa grupo na to ay kumanta. So kaya nailantad na rin yung mga kasamahan nila. Nakalima na po tayo as of today. Na-recover gikan sa mga sospek ang pipila ka mga pusil ug mga bala. Samtang dunay na recover nga usa ka sachet sa gituuhang shabu sa usa ka sospek. Balhog karon sa Zamboanga City Police Station 6 ang mga suspitsado kinsa wala na miatubang sa kamera. Magpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa mga sospek o kung aduna pa bay laing mga illegal nga binuhatan nga gikalambigitan sa mga sospek. Sumala sa Police Regional Office 9, posibleng mag-atubang og kasong kriminal ug administratibo ang mga aktibong pulis kung mapamatud ang sad-an. Dili sab matud pa nila kung sintihon ang sayop nga binuhatan sa ilang hanay. Para sa amin isang disgrace to. Hindi katanggap-tanggap na gawain ng isang kapulisan. So we will continue to investigate further for networks, for links. Hindi natin alam kung ito bang mga involved dito, may mga kasamahan pa iba. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka gituhang vintage explosives ang nakaplagan sa usa ka junk shop sa Barangay Los Amigos sa Davao City. Biyernes sa gabi dihang nanawag ang tag-iya sa junk shop sa Purok 5A Barangay Los Amigos, Davao City ngadto sa kapulisan dihang ilang nakaplagan ang gingong vintage explosives sa ilang shop. Sumala pa nga samtang nagasegregate ang ilang trabahante og scrap metals,
Nakita nini ang tulo ka tayaon nga butang nga sama sa hitsura sa mga eksplosibo. Nasayarang duha kini ka granada ug usa ka mortar nga wala nakabuto. Giling gikordon sa kapulisan ang lugar. Ana-ana sa kustudiya sa Davao City Explosive Ordnance Division ang maong mga eksplosibo alang sa saktong disposisyon. Imbestigahan pasab sa kapulisan kung asa kini nagikan ug kung unsa na ang gidugayon sa maong mga eksplosibo. Usa ka lalaki nga napuno sa mga samad tinigbasan sa lawas ang napalgang patay sa kasagingan sa Tagum City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Naggadugo na dihang napalgan kining usa ka lalaki daplin sa kasagingan sa Purok Maligaya, Mankilam, Tagum City niadtong Sabado. Nailan ang biktima nga si Abdul Yusuf Sapilin, 42 anyos, usa ka welder ug taga Bunawan, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, napalgan matud pa ang biktima sa gwardiya nga nagaroving sa moong banana plantation. Ang na-recover nato sa area, katong patayng lawas, katong motor nga gigamit niya. And during sa pag-search sa iyahang lawas, sa iyang pitaka, ay na-recover po ng mga drug paraphernalia. Nakahiagom og mga sama tinigbasan ang biktima, rason sa iyang kamatayon. Gitanaw na mo ni ang isa ka anggila ni kay mo gitanaw is masig drug related ni sa ilahang kuano. Then ang isa nga gitanaw po nato ba personal grudge. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pag-ila kung kinsa ang responsable sa pagpatay. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka peace rally ang gipahigayon sa Basilan adlong Domingo arni panawagan nga mahunong ang nagpadayong giyera sa Israel tali Hamas. Mao kini ang panawagan karon sa mga Basileño samtang bitbit ang Palestinian flag. Human nga gipahigayon ng peace rally sa Isabela City, Basilan adlong Domingo. Naglatag sab og dako nga Palestinian flag sa tulay sa tunga sa syudad. Dayon nga nagkatapok ang ubay-ubay ka Basileño sa Rizal Park sa maong syudad. Tumong niini ang panawagang mahunong na ang nagpadayong giyera tali Israel ug Hamas. Gilayong gihuman ang peace rally pinaagi sa usa ka dua o prayer. Dito ako, hindi lang bilang Muslim, kundi bilang tao. Dahil ang nangyayari mo sa Gaza, hindi lang o mga Muslim ang biktima. Ang relihiyon mo ay nagtuturo ng humanity. Kung ang relihiyon mo ay nagtuturo ng kung ano ang tama, kung ang relihiyon mo ay nagtuturo tungkol sa hustisya, edi dapat panindigan ho natin yung pananawagan natin para sa kapayapaan. Sa unang adlaw sa pagpahigayon sa grupong Transmission Piston sa nationwide transport strike, wala kini nabati sa pipila ka lugar sa Mindanao. Human nga wala misalmot ang ubang transport groups. Samtang dunay pipila ka miyembro sa progresibong pundok ang naglusad og lihok protesta sa Davao City batok sa PUV modernization program sa gobyerno. Ani report ni Argil Relator. Gipasibaw sa mga sakop sa progresibong grupo, pinaagi sa pagpahigayon og rally sa Freedom Park, Davao City ang ilang suporta sa tinguha sa transmission piston nga babagan ang plano sa gobyerno nga pag-modernize sa pampublikong transportasyon. Karong adlaw, gisugdan sa maong grupo ang tulo ka adlaw nga nationwide strike o tigil pasada. Sumala sa grupo, doon na matud pa'y pipila nga nagtigil pasada sa Davao City. Apan wala na nila gibutyag kung pila o kung asa nga asosasyon. Apan sa monitoring sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11, walay misalmot sa transport strike sa Davao City. Sa monitoring sub sa Davao City Transport and Traffic Management Office, walay ni apil sa strike ug padayon ang normal nga biyahe sa mga PUJ sa syudad. Sa modernization program, isa mo ginapaduluhan. Hindi mo na kaya sa may mga operator magpalit og bus. Kaya kung magpalit, manggaling na sila bus food, hindi naman po sila qualified pa kay may nakadaog na mga bidders. Sa Zamboanga City, nagpabiling normal ang dagan sa trapiko, human nga walay misalmot sa transport strike. Sumala sa LTFRB, sukad sa miaging semana,
Ilan ako nung ginamonitor kung adunay mo partisipar sa transport strike. Apan sa ilang paghihinabi sa operators, dili matod pa sila mo partisipar sama sa Divisoria ZC Transport Group. Del Friday, pili ko si Sir Nilo del LTFRB letter para sabi dali kanila letter kay kami, hindi kami sige ni strike. Ngayon reason para sige kami ni strike kasi well consolidated kami ng Divisoria Transport and at the same time kita todo man kami kami ng LTFRB. Apang ipaklaro sa LTFRB 9 nga sa karon ang gusto lang sa ahensya nga maghiusap pinagi sa usa ka korporasyon o kooperatiba. Dugang nila sa karon voluntaryo lamang ug dili mandatory ang pagbag-o sa ilang mga jeep. What we are asking the operator is to start consolidating into a juridical entity. Presently, ma'am, it's more on voluntary. Sa mga operators can pakambya the jeep into modern. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang usa ka 23 anyos nga lalaki si General Santos City human matud pa nangawat og bugas sa usa ka tindahan. Sospek gilimod ang pasangil. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Tungod matod pa sa pagpangawat og 25 kilos nga bugas, tingkagol sa Macar Police Station ang 23 anyos nga si Daryl Feliciano, taga Barangay Labangal, General Santos City. Sumala sa otoridad, naaktuhan kining nangawat og usa ka sako nga bugas sa usa ka tindahan sa Doña Soledad sa samang barangay pasado alas 4 sa kadlawon niadtong November 14. Kauban matod pa niya niadtong higayuna ang iyang higala nga mao'y nagmaneho sa tricycad nga ila matod pang getaway vehicle. Apan nakaikyas matod pa ang iyang higala. Depensa sa sospek. Plantidan, wala mo ko i-record po diri nga kawat sa bisag sa barangay o diri ma'am. Nagano ra kog sika dato mamba kay opo na ako iatod palanton. Pangutana mi kung asa mi madto og asa mi padto og munsa dami ma'am. Kun sa mo ma'am nga wala man aming gibuhat. Ang kuna na lang ninyo nga kamo nagapangwa dire og hugas. Gani matod sa otoridad, dunay grupo ang maong sospek. Ilagay ng i-discount ng mga allegation that he was caught by our citizens na on the app getting the WhatsApp of rights. Hindi na siya ginomonitor. Pero na siya grupo. So muling gina-follow up naman ako ng grupo niya. Ganisado ni sila ng mga kawatan. Ginaatubang karon sa sospek ang kasong theft ug napasakaan na sab og samang kaso ang iyang higala nga nakaikyas. Mamay kung maluoy sila atras silang kaso ma'am. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka 44 anyos nga lalaki ang patay dihang naanod human misulay og tabok sa gibaha nga creek sa Baguio District sa Davao City atol sa kusog nga pag-ulan niadtong Sabado sa gabi. Ani report ni Argil Relator. Gilayong naglusad og search and rescue operation ang mga personahe sa Davao City Police Office ug Urban Search and Rescue Team sa Davao CDRMO human nakadawat og report nga dunay usa ka lalaki nga naanod sa baha dihang misulay og tabok sa creek nga nalapawan na sa bulog sa tubig sa boundary sa Barangay Tawan-Tawan ug Barangay Wines sa Baguio District, Davao City Sabado sa gabi. Nagmaneho matod pa og motorsiklo ang lalaki nga giilang si Pepito Arigin, 44 anyos, angkas ang duha ka uban sa trabaho. Apan pag-abot sa creek, nagpumilit sila sir na i-cross yung creek. Then suddenly na lose control yung motorcycle nila, natumba po. Yung dalawa po nakatalon. Then sinabihan na nila yung driver na buhiin na sir yung motor. Then currently nadala po siya, natumba until hindi na po nakita. Luwag ko na sir no? Wala ka na nabaho boy? Napoy, bago pa na. Pagkaugma sa buntag na nakita ang patay lawas ni ini, ubos sa falls sa Barangay Gumalang. Dili na mahitsura ang nawong og lawas sa lalaki. Ti mailhan matud pa nga nangasangit kini og naigo sa mga dagkong bato. Naman misilingan dito niadto. Ako tong ba na naanod matong niadto ko sa kuan.
gitrabahoan akat nung anuran. Wala na ako nakita na kong bana. Ang motor na lang. Tapos sa ubos. So na-recover pa ang motor. Mitabang na ang barangay sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima. Gipaanhin ako siya kay para malihok namo kay maadto pa mi meron og sa police station katong report nga need namo maadto pa mi sa urban health center kay para malihok namo ang death certificate nga makaprocess mi sa iya lingap DSWD para sa iyang sa funeral bill sa biktima. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Panahin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.